Kunin natin yung ating mga target note gamit yung ating triads mga master. Pero bago lahat, magbibigay mo ng disclaimer. Di po ako professional na guitarista. Nagtuturo po ako base sa alam ko at sarili kong research. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go! Ngayon mga master, dahil nakuha na natin yung mga triads, bakit ko to tinuro sa inyo mga master? Kasi para sa ating nag-i-start, ito yung pinakamagandang method na gagawin natin. Nag-i-start tayo mag-aral ng solo. Yan, paano ba tayo gagawa ng mga imprunto ng mga solo? For example, may chord progression tayo na 1, 5, 6, 4. Yung mga ganyan, 1, depende kahit anong chord progression. Pag sinabing chord progression mga master is, yan yung family chords. Ito yung sinabi ko kanina na 1, 5, 6, 4 is, ito yun, 1, 5, 6, 4. Yan yung parang bilang ng mga family chords, chord progression kumbaga. So, bakit kailangan natin malaman yung triads mga master? Kasi nandito sa tatlong notes na to, or yung kanyang triads, yung tinatawag na target note. Yan. Itatakil natin target note mga master. So, ito yun mga master. Kung paano gumawa na bilang nag-i-start tayo. Ito mga master sa mga nag-uumpisang mag-solo na mga master, mag-i-start. So, ito yung gagawin mga master. Kukuha tayo ng mga nota dito, target note. So, ito yun. Example natin mga master, dito na tayo sa family chord ng C. So, meron tayong apat na chords. Yung kaninang example ko, yung 1, 5, 6, 4. So, isulat natin. 1, 5, 6, 4 is meron siyang C, G, A minor, at F. Yan yung tinutukoy na 1, 5, 6, 4. Dahil alam na natin yung mga triads, ito yung chord natin kumbaga. So, ito naman mga master, ito sa akin mga master nag-start. Depende yan sa inyo master kung saan kayo magpipick dyan ng mga target notes nyo. So, para sa akin, ako kasi ang ginagawa ko, lagi ako sa third. Pero hindi naman yan, kahit saan naman, kahit nasa root ka or sa fifth, walang bawal doon. So, dito master is kukunin ko lang yung mga third. Third, yan. Dito naman yung third niya sa ating G, sa A minor naman third niya. At yung ating F is yung third niya ulit. So ito na yung ating mga target note. Bawat lipat ng mga chords. So dito ko isusulat yung ating target note. Yan, pasensya na kayo mga master. Ito, lagyan natin yung ating chord progression dito sa taas para di kayo malito mga master. So, yan. 1, 5, 6, 4. So, sa C natin, meron akong E na target note. Ito yung target note. Sa G, meron akong B. Sa A minor, meron akong C. Sa F, meron akong A. So, bago ako pupunta dito sa sunod ko na target is magpipick ako ng dito mga nota nandito sa ating scale ng C. Take note, wag tayong lalayo sa scale mga master, sa scale ng C. So, yung gagawin ko is magpipick ka lang dyan mga master. Walang problema yan kahit saan dyan. Random. Depende sa'yo. Depende yan sa kung ano yung pagkagawa mo, depende kasi kanya-kanya naman tayo ng expression dito sa musika. Depende yan sa'yo. So, para sa akin, ito para lang sa akin to mga master. So, mag-random lang ako something G, A, yan. Basta hindi siya magkukonflict mga master, kailangan nasa scale ka pa rin ng C. So, dito, something maglagay ako dito ng F, o FD. Yan, dito naman sa galing ako sa C, pupunta, lagay ako ng E. At pwede ko rin iulit yung C. Yan, depende yan kasi basta kasama sa mga
scale. So ito na yung nakita natin mga master na mga passing notes niya. Pwede ka rin maglagay dito ng mga nota. Example, lagay ako dito ng G. Example lang ito mga master, D. Yan, GD. Para pagbalik doon sa sunod na target. Kasi naglo-loop lang naman yan dahil sa ating chord. Yan. Chords progression. Example lang ito mga master. Ito, gagawin natin ito sa gitara ngayon mga master. 3, 2, 1. Ito na mga master yung susundan ko mga master. So sa C, meron akong E. Tapos meron akong passing notes na G, A. Then sunod na target note ko is B. Tapos magpapassing ako ng F, D. Tapos C, E, C, A. At bago ako babalik dito sa susunod na target note is G, D. 3, 2, 1. Yan. Pwede mo naman yung dagdagan, depende sa'yo. Kaya mo, kahit 10 pa yan ilagay mo. Basta kaya mo siyang i-apply. Mahabol mo siya, hindi ka mawawala sa metronome. At ito yung sinasabi ko sa inyo mga master na dapat aralin natin yung buong fretboard. Kasi yung mga nota na yan, naglo-loop yan sa ating fretboard. Itong example ko sa inyo kanina na isang bar yan, pwede pa natin yang extend. Yan. Kailangan i-memorize natin yung nota para hindi tayo mawawala, komportable tayo sa gagawin nating mga improvisation. Ipi-play ko yung backing track ulit. Gagamitin ko pa rin yung target note niya pero sa ibang mga part na ng ating fretboard. At dagdagan ko siya ng mga passing notes. 3, 2, 1. Yun yung na-create ko mga master. Naglalaro lang din naman ako dun sa scale na major scale. So yun mga master yung tinutukoy ko mga master. Itong tutorial na to mga master is sana magbigay ito ng ideya mga master. Konting ideya para sa mga nag-i-start. Ito sa mga nag-i-start. Of course, malawak ang music. Yung mga kilala nating mga mahusay ng mga gitarista is lahat dito yan ang galing mga master sa basic. So, dito lang muna mga master sa video na to. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.